Nelson Asaitono, bakit nga ba hindi napasama sa 25 at 40 greatest player ng PBA at never naging MVP sa kanyang buong karera? Mga kabikol, tara, ito yung pag-usapan natin. Sinasabing isa si Asaitono na may hanay sa pinakamagagaling na power forward sa PBA. Sa tindig na 6'4" ay halimaw at binansagan pa nga siyang the bull ng Philippine basketball. Sa kabila ng kanyang malatorong laruan ay hindi niya nakuha ang titulong MVP at hindi siya napasama sa listahan ng pinakamagagaling na manlalaro sa PBA. Ano nga ba ang rason sa likod ng usapin ito? Na-draft si Nelson noong 1989 bilang second pick overall ng Pure Foods Tender Juicy Hotdog. Pero bago pa man pumasok sa PBA ay 3 beses na itong nagkampiyon sa kanyang team na Magnolia Ice Cream sa Philippine Amateur Basketball League. Dito naman sa Pure Foods ay hindi masyadong nagamit si Dabol. Naging role player lang siya dahil mabibigat yung lineup na pinangungunahan ni the captain Alvin Patrimonio. Ganun pa man, pinakita pa rin niya ang kanyang husay sa paglalaro ng basketball. Sa halos 2 taon na paglalaro niya dito sa Pure Foods ay nagkampiyon ito ng 2 beses. Sa taong 1991 ay na-trade siya sa kupunan ng Sweet. Sa team na ito ay umalagwa ang kanyang karera at halos dito abot kamay niya na ang pagiging MVP. Pero sa kabila ng kanyang magandang laruan ay mailap pa din talaga na makuha ang parangal na yon. Ngunit ano ba talaga ang mga bagay na sinasabing hadlang para makuha niya ang ganitong titulo? Kung numero naman ang pag-uusapan o yung statistical output ng isang player in terms of points, rebounds, assists at blocks ay di hamak na lamang si Asaitono. Sa nooy naging MVP sa taong 1992 na si Ato Agustin. Dito ay nagtala si Asaitono ng 22.4 points, 8.2 rebounds, 2.1 assists, 0.6 steal at 1.2 blocks. Samantalang si Agustin ay 20.7 points, 4.1 rebounds, 3.4 assists, 0.6 steals at 0.1 blocks. So kung kayo ang tatanungin mga kabikol, ano kaya sa palagay nyo ang rason para matalo dito yung pambato natin na si Nelson Asaitono? Hindi naman sa idolo ko itong si Nelson mga kabikol, pero meron talaga siyang kakayahan na magdala ng isang team. Bukod sa kanyang outside shooting at post moves, meron din siyang passing ability at samahan mo pa ng high leaping performance sa tuwing maglalaro siya. Sa kanyang pananatili sa kupunan ng Sweet mula 1992 hanggang 1996 ay naging kampiyon sila ng 4 na beses at napasama siya sa Mythical 5 at naging kandidato rin sa pagka-MVP. Sa taong 1996 naman ay nailipat siya sa team ng San Miguel. Dito ay umusbong uli yung kanyang karera. Kumanda yung kanyang playing time dahil siya ang naging go-to guy ni Coach Ron Jacobs. At siya rin ang matatawag na franchise player ng mga panahong yon ng San Miguel Vermet. 1997 nang pumutok uli ang kanyang pangalan at maging sentro ng mga usap-usapan bilang isa sa mga paborito na maging MVP dahil sa kanyang magandang statistics na nagagawa. Ngunit sa kasamaang palad ay muli siyang nabigo at napunta ang parangal sa kanyang former teammate na si Alvin Patrimonio. Marami ang nagtaka dahil lamang siya sa numero kumpara kay Alvin. Noong madraft si Danny Ildefonso ng San Miguel sa 1998 season ay nabawasan ang kanyang minuto. Ganun pa man, napanatili niya ang pangunguna sa team scoring at pinangunahan niya rin ng 2 beses ang Bearmen para makatungtong sa finals. Pero natalo lamang sila sa kamay ng Alaska sa All-Filipino at Commissioner's Cup. Pagkatapos ng season na to ay dumating si Coach Jong Oichico para palitan ang trabaho ni Coach Ron Jacobs. Sa pagpalit ng sistema ay naapektuhan ang minuto ni Asaitono at tuloy na itong binangko at kinalaonan ay na-trade sa Papcola. Sa paglipat niya sa team na ito para sa 1999 to 2001 season ay nagsimulang dumilim ang kanyang karera at muli
taong 2002 to 2006 ay napunta naman siya sa Red Bull bilang panghuling team sa PBA na kanyang pinaglarawan. Hanggang sa ngayon ay marami pa rin talaga ang nagtataka kung bakit ang isang Nelson Asaytono na mayroong 7 times PBA champion, 3 times PBA mythical first team, 2 times PBA Best Player of the Conference at 10 times PBA All-Star ay hindi napasama sa top 25 at top 40 greatest PBA player of all time. At hindi rin nanalo bilang MVP sa likod ng kanyang pagiging number 5 leading scorer sa kasaysayan ng PBA. Kung susumayin mo ang kanyang mga nagawa sa loob ng 17 taon sa ligang ito ay masasabi mo na talagang napagkaitan siya ng parangal. Pero sa mga lumabas na artikulo ay medyo may issue daw itong si Asaytono pagdating sa mga fans at media. At marahil ito ang dahilan para hindi niya maabot ang pagiging MVP at ganun din ang top 25 at top 40 list. Malaki din kasi ang ambag ng media pagdating sa butuan upang piliin at salain ang mga kandidato sa nasabing award. So kung mabangaw ka sa kanila, syempre medyo tataas yung boto para sa'yo. So dito nagkamali si Dabol. So kung kayo ang tatanungin mga kabikol, ano ang opinion nyo sa kontrobersiyang ito? Pwede nyong i-comment para malaman natin. Salamat po.